Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Baka magkaproblema. Yan ang posibleng mangyari ayon sa Department of Agriculture sakaling magdeklara ng price freeze sa basic commodities gaya ng bigas sa gitna ng epekto ng El Nino. Pero ayon naman sa isang agri-group, wala rin dapat na dahilan para tumaas ang presyo ng bigas dahil mababa pa rin daw ang farm gate price. May balitang A to Z si Ace Cruz. Hindi nakikita sa ngayon ng Department of Agriculture ang pangangailangan na magpatupad ng price freeze sa basic commodities gaya ng bigas dahil sa epekto ng El Nino. Ito yung makarang ihirit ni Senador Francis Tolentino ang nationwide price freeze para hindi na raw tumaas pa ang presyo nito na magpapabigat palalo sa arawang gastos ng consumer. This should be really national in scope to trigger the application of Republic Act 7581 or the Price Act. Kasi hindi naman buong bansa ay merong apektado ng El Nino. Makita natin mostly yung western section ng ating bansa ang naapektuhan at kanya-kanya yung mga apektadong lugar na to ay nagkaroon na ng declaration ng state of emergency. So kung idadama yung buong bansa na hindi naman apektado ng El Nino, baka magkaroon ng problema doon sa... Pero aminado ang Agriculture Department sa malaking halaga ng pinsala sa sektor na umabot na sa halos 6 na bilyong piso, habang rice sector pa rin ang pinakanapuruhan na lagpas 3 bilyong piso na ang halaga. More than 80,000 farmers na yung naapektuhan. Ang pinakamalaki rito yung ating mga magsasaka ng palay, more than 60,000 na. At yung naapektuhan na sakahan naman, lalo na rito sa palayan ay umabot ng 58,000 hectares na. Pero ayon naman sa isang agri-group, tiyak na mas mapupuruhan ang retailers sakaling ipatupad ang price freeze. Yung vendors na pinasahan lang ng bigas, halimbawa ng 48, 47, they will sell at 50. Tapos ipa-price freeze mo sa 50. Kung next time, ang bigay is 49. Sa ngayon, bahagyang bumaba ang presyo ng bigas sa ilang pamilihan gaya na lamang sa Q-Mart sa Quezon City. Dati kasi, nasa 54 pesos ang 1 kilo. Ngayon, may mabibili na kahit papano na sa halagang 50 pesos. Pero ayon sa ilang nagtitinda, wala pa rin kasiguraduhan dahil patuloy na gumagalaw ang presyo. Pataas na. Kasi? Hanggang wala nang siyang naan eh. Tapos na ano yan, kaya yung bigas, nasa buying station na. Yung mga buying station minsan, doon tumataas. Pero buwelta ng sinag. Even nung peak harvest at hanggang ngayon, nasa 29 to 30 ang dry, ano? Ibig sabihin, napatuyo na yan. So, dapat walang basis na magtaas ka sa retail. Kasi nga, kung gano'n din yung nakukuha mong presyo ng palay sa bukid eh. Marapat lang daw na suriin ng pamahalaan ang dahilan kung bakit tumataas ang ilang agri-products gayong hindi naman tumataas ang farm gate price na mga ito. Yung mga actors dyan, yan ang kausapin na tanongin nyo bakit parang napakalaki ng agwat. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.